guguho. Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun, sana nga dinodoktor niyo, pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magasto sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair. I'm done. Thank you, Senator Tulfo. Senator Bato de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Sa Diskaya, Kopol, base sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects, hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, at sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka ng President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po ng mga nakukuha po naming mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga na mutual terminate dahil road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay. Kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you were able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos ito, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this? Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po, yung iba. So, pero naglalaro along these figures? Medyo, more or less? Medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit? Pero hindi po ganyang kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 bilyong halaga, this according to PCIJ, sabi nyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 bilyong halaga ng kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po, ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway dahil po minsan po nangangagaw po kami ng mga project.
sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin, pasaway, dahil minsan po, pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayon na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng peking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents dito. May nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yun, sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po. Nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor. Nanalo kayo sa kaso? Opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspinde or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil unang-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number, yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalang St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pickup license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. So, sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa pickup o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming na blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po spurious yung tax clearance namin. Kaya po, nung ma-lift po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kami sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalift yung blacklisting mo po kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon nito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng pickup hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inattach na verified report. At katunayan po, yung building po na yun, napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building na yun, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya.
Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasawang kayo sa korte tapos nag-order ng korte na ibalik kayo, or through purely administrative proceedings lang ng PICAB or DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH po, Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na naman ng projects? kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po doon sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report at yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist ng blacklist tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Na nagba-blacklist na nga yan dahil hindi maganda yung performance tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not pointing fingers at you. Yes, Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganitong pangyayari. Kahit na blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic Act 9184, if I am not mistaken. And the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. After 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na ho yung blacklisting na, he can go back to... Automatic nakakabalik sila Yes, after Your 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Halimbawa, talagang below standard, substandard talagang ginawa nila. After 1 year, kahit na wala silang ginawa, by operation of law, nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo na, okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, Pero it is incumbent on your part, Yes, being Your the implementer of all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwedeng bigyan uli yan dahil record nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Huwag na nating awardan yan. Blacklisted na nga yan eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo uli sa kanila. Ano bang inyong polisiya dito? Your Honor, I think there's two different things actually. The blacklisting is based on records actually. But yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard, there is a warranty period that the contractor has to undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things. Yes, Your pero ang itong paggawa na ng substandard na projects ay nagresulta sa pag-blacklisting sa kanila, di ba? Yes, sir. O na-blacklist sila dahil hausyaw yung ginawa nila. O kaya may kalukuhan yung ginawa nila. Ngayon, wala silang ginawa para maayos yung kalukuhan na ginawa nila porque nalip na after 1 year, kayo naman sa DPWH, pag mag-bidding, okay, panalo. Most eligible, unqualified bidder, Diskaya. Sabi ng BAC, approve. Winner ang Diskaya. Despite the records na nagsasabi na marami silang ginawang problema, kaya sila na blacklist. Please. Well, this is probably what the law, Your Honor, I think this is the provision of the law. Actually, that blacklisting is only for a 1-year period. Nothing more, nothing less, Your Honor. So, after the 1-year pendency of the blacklisting period, then the contractor can go back and participate, Your Honor. Yeah, they can go. No question about that. By operation of law, they can